Ayan, praise the Lord. Good morning everyone. Ayan, hanggang ako naman po muli, Sister Morena ng Victory Church International Christian Ministry na magbabahagi po sa inyo na aking devotion ngayong umaga. Ayan, inulit po natin. Praise God. Ayan, hallelujah. Okay lang yan. Praise the Lord. Pwede namang umulit. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Tayo po ay magbabahagi ngayong umaga. At kung ikaw ay nag-aalmusal, bagong gising kapatid, parin nyo po itong tawag na, magstay ka lang po kahit mga ilang minuto para po maibahagi po natin ang devotion ko sa ngayong umaga po. At naniniwala po ako na may gagawin ng Lord sa ating buhay. Ayan. Praise the Lord. At mga kapatid, akin pong devotion ay kinuha ko po sa aklat ng mga Kawikaan, chapter 3, verse 5 and 6. Ayan, nandiyan po sa aking caption. Ayan, maaari ka rin po mag-comment ng iyong prayer request sa ating comment section kapatid. Maaari mo rin po itong i-share, i-likes, amen, para marami pong maabot ang ating devotion. Ayan, praise the Lord. Sa umagang ito kapatid, tayo po ay manalangin upang mahingi po natin ang patnubay at gabayan ng Diyos at ang Banal na Espiritu ang siya pong umuna. Hallelujah Lord God, maraming salamat sa umagang ito. Minsan pa na patuloy po namin hiningi sa iyo ang paggabay mo, pangunguna mo sa aking pagdidevotion ngayong umaga Lord God. Linisin mo aking puso at isipin, maging kagamit-gamit ako Panginoon sa iyong pagpabahagi ko ng salita mo, Panginoon. Ikaw makita, ikaw ang maunawaan ng bawat isa. Lord God, dalangin ko, Lord God, na ano man ang aking pagkukulang, patawarin mo ako, Panginoon. Kaya patuloy po ako lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, ikaw makita, mahayag sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba. In Jesus' name, Amen. Ayan. Praise God. Bati po basahin ang ating teksto sa umagang ito sa aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Ang sabi po dito sa Tagalog, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ayan. Sa English naman po, sabi po, Hallelujah, NLT version, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Ayan, praise the Lord. Ang ating po pamagat ng ating teksto ay trusting God. Ayan, welcome po sa ating first viewer. Ayan. Hallelujah. Ayan. Siyempre, ang pagtitiwala, mahirap po yung kunin. Amen. Lalo na sa tao, pagka mayroong trust issue, yan. Hallelujah. Mahirap po yan. Ibigay, lalo na din, yung pagtitiwala, lalo sa Diyos. Amen. Minsan ng tao, ganun di ba? Itong tekstong ito ay isa sa pinaka-famous na verse sa Bible na most of all Christian ay kino-quote ito. Yan. Lahat, halos ng Christian, kino-quote ito, lalo na kapag dating sa trusting in God. Amen. Ito ay sinabi ni Solomon sa atin na sa mga itinuturing na anak ng Diyos. Amen. Sumampalataya sa Panginoong Hesus. Amen. Ito yung pinaka-main source ng matibay na relasyon ng tao at sa Diyos. Amen. Yung relasyon ng tao at ng Diyos. Amen. Kasi hindi mo masasabing Christian ka kapatid, hindi mo masasabing born again ka na kung wala kang relasyon sa Diyos. Amen. Simula sa Genesis to Malakay ng lumang tipan, ito na ang yung nais ng Diyos na ma-develop at maipakita ng mga taong hinirang niya, na lalo ng mga Israelites, di ba? Sila yung mga pinili. Maging sa bagong tipan, Matthew to Revelation, Mateo to Pahayag. Amen, kapatid. Na ipinakita niya rin, amen, ipinakita rin ito ng Panginoong Hesus kung paano niya ibinigay yung buo niyang pagtitiwala sa kanyang Ama hanggang, amen, hallelujah, sa kamatayan niya sa krus. Amen. Nakita niyo naman siguro, amen, ang Panginoong Hesus, amen, nung dumanas ng parusa para itubusin ang ating mga kasalanan. Amen. Yung pagtitiwala ay mahirap makuha yan. Sabi ko nga po kanina, amen, ibinibigay lang yan, lalo na kung meron kang, ibinibigay lang yan kung dun sa taong mahal mo. Amen. Kasi kapag mahal mo ang tao, syempre, magtitiwala ka. Amen. Kapag hindi mo mahal yung tao or wala kang ugnayan sa kanya, wala kang pagtitiwala, mahirap ibigay. Amen.
Pero, minsan, di ba, yung pagtitiwala natin sa Diyos, mahirap din natin ibigay. Ayan, tama po ba? Sa Diyos, kasi, ang isip ng tao, to see is to believe. Amen? Bago magtiwala, gusto muna ng pruweba. Totoo po ba? Amen. Ganon ang tao, walang tiwala kasi ayaw maghintay, mainipin. Kaya kahit nagpray na at sinabi ng Diyos ng buong puso ka lang magtiwala at matatanggap mo ano man ang hingin mo sa kanyang pangalan. Tayong mga tao, gumagawa pa rin ng sarili nating paraan. Amen. Pero ginagawa pa rin din ng tao yung paraan natin niya. Amen. Or na ikaw. Amen. Yung diskarte niya, ayaw sundin ang paraan ng Diyos. Amen. Totoo po. Paano ka malilid ng Diyos sa tamang daan, sa pangako niya, kung hindi ka marunong magantay, kung magtitiwala ka sa sarili mo, kapatid. Amen. Kaya nga maraming taong failure sa buhay, di ba? Sa career, yan. Dahil sa kakulangan ng tiwala sa Diyos. Amen. Kaya nga sinasabi ni Solomon dito, kapatid, na buong puso kang magtiwala at huwag kang magtitiwala sa sarili mo. Dahil kapag ikaw ay nagtiwala sa sarili mo at hindi sa Diyos, mararanasan mo yung masakit na kabiguan. Amen. At paulit-ulit na pagkakamali sa desisyon. Tama po ba ako? Amen. Kasi ako ranas ko yan eh. Kapag nagdesisyon ka ng sarili mo, hindi mo sinangguni kay Lord, amen, hindi ka nagtiwala sa Kanya, nagmadali ka, katulad ng ginawa ni Sarah, ang asawa ni Abraham, yan. Dahil pinangakuan sila ng Diyos, ng magkakaroon sila ng anak, dadami yung kanilang lahi, ang sindami ng buhangin. Amen. Dahil sa sobrang katandaan na nila at baog pa si Sarah, hindi sila ganun kaagad nagtiwala. Yung ginawa ni Sarah, ibinigay niya yung kanyang tawag nun, katulong, yan, yung kanyang dama, yan, para pasipingan sa kanyang asawa at para magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ni Hagar. Si Hagar po yun, yan. Kaya ang nangyari, syempre, yung person niya, ni Abraham, imbis na si Isaac, naging si Ismael, yan. Pero, ganun pa man, tinupad pa rin ng Panginoon, amen, yung pangako niya kay Abraham at kay Sarah na nagsilang pa din si Sarah ng anak, yan. Kaya nga, mabuti pa rin ang Diyos kahit na minsan pasaway tayo, hindi tayo sumusunod sa Kanya, hindi tayo nagtitiwala, amen. Binibigay niya pa rin yung mga pangako niya sa atin. Hindi mo kailangan mag-trying hard, kapatid, na makuha yung atensyon ng iba o papuri ng iba para masabi mo lang na magaling. Amen. Magaling ka kapag sa sarili ka nagtiwala. Ayun, yun. Laging ganun, gusto natin yung pleasure ng tao. Amen. Papuri lang ng tao yung makukuha mo, pero hindi ng Diyos. Amen. Mas maganda siguro kung ang Diyos ang, amen, matuwa, hindi yung tao, kapatid, di ba? Pero kung sa Diyos ka nagtiwala ng buong puso, walang imposible sa Kanya. Lahat ay magagawa niya dahil walang bagay na mahirap sa Kanya. Magtiwala ka lang. Amen. Sabi nga ng Mateo chapter 19 verse 26, ang lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Amen. At sabi din naman ng Lucas chapter 1 verse 37, walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Panginoon. Amen. Ano ba yung pinagmumulan, kapatid, ng pagtitiwala natin sa Diyos? Ano yung pinagmumulan ng tiwala ko sa Diyos? Ito yung aking sagot, kapatid. Nagmula ang pagtitiwala ko sa Diyos nang maunawaan kong ako ay nilalang niya. Ako ay nilalang niya lamang mula sa alabok at wala akong naging ambag sa aking buhay, bukod sa aking kasalanan. Yun lang naging ambag ko, kapatid. At ikaw din, syempre. Hallelujah. Yung pinagbumula ng tiwala ko sa Panginoon. Amen. Nagtiwala ako sa Kanya dahil alam kong Siya lang ang source ng lahat sa buhay ko. Amen. Nagtiwala ako sa Diyos dahil niligtas niya ako sa kamatayan mula sa kasalanan. Ano ba yung pinakamahalaga sa pagtitiwala, kapatid? Ang mahalaga sa pagtitiwala ay ang puso ko na nakikita ng Diyos, na willing ako matuto, magpagamit, amen, at magpatuwid dahil likas na matigas ang ating ulo. Amen. Ang kabaliktaran ng pagtitiwala ay prideful heart, yung mayabang, amen, yung pagiging mapagmataas. Kaya yung mga nagmamataas, ibinababa, yung mga nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Biblical yan, kapatid. Kaya kapag nagtiwala ako sa Diyos, nagbubunga ito ng pagsunod ko sa Kanya. Obedience, di ba?
Ganon din naman sa tao. Kapag magulang mo, kapag nagtiwala ka sa magulang mo, susunod ka. Amen. The more akong nagtitiwala, the more ako napapalapit sa Diyos. Amen. Kapag nagtitiwala ako sa Diyos, nawawala yung doubt ko, yung pag-aalala. Totoo yan, kapatid. Danas ko yan. Dahil sa pagtitiwala ko, nagiging panatag ang aking puso at isipan. Totoo naman, di ba? Kapag chill ka lang pag meron kang tiwala, lalo na sa Diyos. Amen. Sa tao nga, nagagawa mo magtiwala, sa Diyos pa kaya. Ang pagtitiwala ko sa Diyos ay nagbubunga ng pagmamahal, lalo kung napapatunayan na mabuti siya sa buhay ko kapag nagtiwala ako sa Kanya. Amen. Ang pagtitiwala ko sa Diyos ay nagbubunga ng himala, pagpapala, paglaya at kagalingan. Yan. Praise the Lord. Ganyan ang nagiging benefits pag nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. Ano yung pagtitiwala, kapatid? Ayan, ito yung pagtitiwala na nagmumula sa iyong puso. Ang pagtitiwala, amen, na hindi kayang daigin, yung pagtitiwala mo hindi kayang daigin ng kahit ano pa mang distraction. Ang puso mong magtiwala, na nagtitiwala sa Diyos. Kapag ka nagtitiwala ka sa Diyos, kahit na merong humadlang, kahit na merong ma-discourage sa'yo, patuloy ka pa rin magtitiwala sa Diyos. Amen? Yun lamang, kapatid, nawa po meron po tayong napulot. Amen. Ayan, welcome po na aral sa mensaheng ito ng Panginoon. Hallelujah. Welcome po. Maraming salamat po sa mga nanonood. Yan. Hallelujah. Tayo po yumuko at muli po tayong manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa mga salita mo na ibinaba mo, Panginoon, na yung pinakamahalaga po sa lahat na magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Trusting in you, or God, na sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming isipin, sa lahat ng aming plano, Panginoon, ikaw lamang ang tanging naming pagkatiwalaan, hindi ang aming sarili, dahil kung sa sarili namin magtitiwala, Panginoon, magkakaroon kami ng failure. Mabibigo lang kami, Panginoon. Kaya patuloy kami umaasa sa iyo. Lord God, ikaw ang manguna sa aming mga buhay. Ikaw ang magpatagumpay, Panginoon. Ikaw ang magkontrol, Lord God, ng lahat sa aming buhay. Dalangin ko, Lord God, sa mga kapatid ko na nasa kabilang screen, Lord God, anuman po ang kalagayang meron sila. Abutin mo sila, Panginoon, na iyong pagpapala at grasya, na iyong hallelujah, ng kapangyarihan mo, Panginoon. Sino may sakit, karamdaman, iyo pong pagalingin. Sino mang naguguluhan, may anxiety, depression, Lord God, stress, in the name of Jesus, palayain mo sila, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, hallelujah, ang lahat na nagtitiwala sa iyo, hallelujah, pinalaya mo na, pinagaling mo na, pinagpala mo na, in the name of Jesus. Salamat, Lord God, sa oras nito. Patuloy na mapagpala na yung mga salita, lahat ng manunood at manunood pa, lahat ng maaabot ng devotion ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyong lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Ayan. God bless po. Salamat po sa lahat ng nanood. Ayan. Brother O.D. si Reza. Ayan. Sister Leia Sabio, welcome po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and sa inyong pag-share ng ating live. Hanggang sa muli, ako po muli Sister Morena ng Victory Church International Christian Ministry. Nagsasabi sa inyo na mahal po tayo ng Panginoon. God bless po. At hanggang sa muli, yan, ng ating devotion.